Maraming rason kung bakit hindi nagpapatuloy ang isang tao. In general, pangarap, pagmamahal, sarili, relasyon sa Diyos, relasyon sa kapwa, o yung purpose sa sarili, purpose sa buhay. Maraming rason kung bakit tayo hindi nagpapatuloy. At isa sa mga pinaka-main dyan ay ang walang kasiguraduhan. Wala tayong sure sa kung ano ang bukas. Kung may sense ba o may silbi ba tong ginagawa natin ngayon? O magkakaroon ba siya ng silbi? Pag-uusapan natin ang pagpapatuloy. Kung ngayon lang pala tayo nagkita, nagkarinigan, ako nga pala si Kyle. At welcome sa aking channel. Marami tayong sinishare dito sa space ko about freelance bookkeeping, VA, life, and in general, career. Ngayon, pag-uusapan lang natin ang napakasimpleng topic na pagpapatuloy. May gusto lang akong itawid na punto. Pero before yan, meron muna akong kwento. Ang aking pagiging virtual assistant, bookkeeper, ay may unique na istorya. Dati ko pa gusto yung accounting. Nag-e-excel ako sa subject na yan. May mas maraming malaking grade sa akin dyan. Pero kung i-compare ko kung gaano kasaya ko siyang gawin, kahit sa mga pinakamatalino sa subject na yon, ako pa rin yung pinakamasaya. Sure ako dyan. Kasi ganun ako kasayang gawin yung accounting. May mali man ako, o halos mali man yun, o tama. Basta masaya akong gawin. Nung senior high school pa lang ako, sinabi ko na sa sarili ko at pinagdadasal ko na ang gusto ko maging career talaga, moving forward, ay related sa accounting. Kaya nung pagka-college ko, yung unang option talaga agad na course na kukunin ko ay Bachelor of Science in Accountancy. Accounting agad. Nag-enroll ako ng accounting 4 years ago, pero nag-drop ako. Nag-drop ako kasi financial struggle. At the same time, gusto ko munang magpahinga. Hindi effective sa akin ang online class or modular. Kasi pandemic ng mga panahon na yon. Hindi ko nararamdaman na natututo ako. Hindi ko rin nararamdaman na para sa akin yung setup na yon. Nag-drop ako. Nagtrabaho muna ako sa banana chip cooker. Yung pinagtatrabahuan ng ka-churchmate ko. While nasa trabaho ako as a banana chip cooker, hindi nawawala sa akin ang pinagdadasal ko dati sa senior high school pa lang ako. Na Lord, gusto ko ng accounting related na trabaho because it is something that I am certain na I am very passionate about na gawin. Trabaho lang ako ng trabaho. And then dahil kasagsagan yun ng pandemic, post-pandemic yun, paunti-unti nang lumalabas ang mga tao. Dahil pandemic yun, dun umusbong kasi yung work from home, online selling, at dun talaga umusbong yung virtual workspace. Kasi nasa bahay lahat ng mga tao at naghahanap ng pagkakakitaan. Now, sinearch ko kung meron bang work from home opportunity na sa mga taong may alam sa accounting. Lumabas doon, meron. Tinatawag silang VA bookkeeper. Nagtanong agad ako sa Google, is it required to have a degree to be a virtual assistant bookkeeper? Kapag isa-search nyo yan, hindi required. But it's an advantage if may degree ka sa accounting or may certification ka related sa bookkeeping. Now, yun lang naman ang impormasyon na kailangan ko para mabigyan ako ng pag-asang makapagtrabaho ng accounting pa rin. Nung gusto ko nang pasukin yung industriya, bumili na ako ng course ng accounting software na ginagamit ng US para makapagsimula na ako. At naging active ako sa mga community ng mga VA bookkeeper. Free, paid, naging hands-on ako. Naging palakaibigan ako, naging public ako. Pero wala akong mahanap na same ko ng senaryo. I'm always asking this question sa mga community. Is there anyone from here sa community na walang degree, walang experience? Specifically, ito yung tanong ko. Possible po bang maging VA bookkeeper ang graduate lang ng senior high school tapos wala pang prior experience sa
accounting, wala ni minsan akong natanggap na sagot na kahit na kanino. Wala talaga akong glimpse kung possible ba talaga na maging VA bookkeeper ako. Wala talaga. As in, walang nakapag-share, walang same ko ng sitwasyon, at wala talaga akong mabigyan o mahingian ng guidance sa kung anong gagawin ko na same ng starting point sa akin. As in, wala. Maraming mga galing sa corporate, maraming graduate, pero yung same ko na walang degree at walang experience at kakagraduate lang ng senior high school, wala talagang same ng sitwasyon sa akin. Kaya I have no idea if gagana yung pinupurso ko. 2 months after ko nag-train ng accounting software, doon pa ako nagka-client. Huwag muna tayo tumalon sa kung paano ako nagka-client. Pag-usapan muna natin, anong nasa isip ko sa 2 months na puro rejection at self-doubt. Grabe yung pagda-doubt ko sa sarili ko, sa journey ko. I questioned if ever na may chance ba talaga na magkakaroon ako ng edge dito sa pagiging VA bookkeeper. I questioned my journey, myself, kung gagana ba tong gusto kong marating. Alam nyo, napakamaraming beses ng literal na nag-give up ako. Maraming beses na akong bumigay. Alam nyo naman, kapag Gen Z ka, kabataan ka, mabilis sa aming maburyo, mawala na pag-asa. And we are always seeking for security. Kapag pumasok ka ng VA bookkeeper o virtual assistant in general, kapag baguhan ka, wala ka pang degree, wala kang experience, what do you expect? Wala talaga. Bumigay lang ako ng maraming beses. Pero bakit ako bumabalik? Kasi may mga na-schedule akong mga interview na nabibigyan ako ng tsansa o nabibigyan ako ng reason to go back. Pag sinabi ko na sa sarili ko, sirit na ako, parang hindi ito para sa akin. And they have the always same feedback, no, sa mga HR, mga recruiters, sa mga direct client. I am too young, I have no degree, at wala akong prior experience. Though I have the certification and I have the knowledge, but I don't have the experience yet, and I'm not at the right age as per se. Kakabigay ko, kaka-interview ulit, bigay, balik. Napag-isip-isip ko, na wala pala akong option. Kung gusto ko talagang maging VA bookkeeper, kung gusto ko talagang ang linya ng trabaho ko ay related sa accounting, wala akong choice but to give all in. Wala akong degree, wala akong experience. Ano bang gusto kong gawin sa buhay ko? Ang inisip ko, try mo ng 1 taong tumira lang ng tumira. Pag hindi, bumalik ka sa school or magtrabaho ka na lang pabalik doon sa industriyang pinagtatrabahoan mo dati. Binigyan ko ng chance ang sarili kong mag-try. Pero bigay ako ng bigay. Palagi akong nag-give up, hindi ako consistent. Pero bumabalik ako kasi may mga nai-schedule ng interview for some reason at saka nag-i-engage din ako sa mga community na para bang sinusubukan ang aking endurance when it comes sa tiwala ko sa Diyos. Parang ganun ko siya ini-interpret dati. Napakahirap magpatuloy kapag wala kang gabay. Na same mo ng starting point at wala kang kasiguraduhan kung gagana siya o hindi. Pero kung hindi ako nagpatuloy, hindi ko ma-experience ang milagro ng Diyos. 4 years na po akong VA bookkeeper. May libro na din ako. May YouTube channel na din ako. I have so many things that I am grateful for, and it's a privilege from God na na-experience ko itong mga bagay na to. Pero pag siguro bumigay ako, wala ako ng mga bagay na to. Ang pagpapatuloy ay pwedeng dahil alam mong may nagagabay sa'yo, alam mo yung end goal mo, alam mo yung patutunguhan kasi may nakikita ka at may nagagabay sa'yo. Pero paano kung tatahakin mo yung buhay
na hindi ka sure kung gagana. Kasi you are not qualified to do that. At the same time, wala kang nakikitang same na sitwasyon mo. Anong gagawin mo? Kung magsisimula man ako ng isang bagay ngayon na hindi ako qualified or I'm not sure to pursue that, ito yung mga bagay na masasuggest ko to measure kung dapat ka bang magpatuloy o hindi. Isa sa mga reason kung bakit magpapatuloy ka, kasi you need to. Kailangan mong magpatuloy talaga. Ilagay na lang natin sa sitwasyon na graduate ako, CPA ako nung nagsimula, and I have a corporate years of experience sa accounting. If I don't pursue virtual assistants or virtual workspace, that kind of work na related sa accounting, hindi pa rin ako magiging VA. Napaka-imposible. It's because ang buhay para sa akin, talagang kargado siya ng pagpapatuloy despite you are sure of something or no. Kahit ilagay mo na ang lahat ng credentials, qualifications ko, sobrang taas. Tapos hindi din naman ako magpupurso, wala din mangyayari. Wala rin magbabago. Tanggapin na natin na parte na ng buhay ang pagpapatuloy. Despite if you have the assurance or not. Kino-consider ko na milagro ang nangyayari sa akin. Talagang hindi mo ma-anticipate, hindi ko na-anticipate na darating ako sa puntong, akalain mo yun? Wala akong degree nung nagsimula, wala din akong experience. Pero andito ako ngayon, nandito pa rin ako sa industriya, and glory to God, may trabaho pa ako. At sa community din, marami din akong kakilala na mas qualified pa sa akin. Pero sa ngayon, nagsistruggle silang makahanap ng client. I know it's only a matter of time para magka-client sila. But, when you say it's only a matter of time, it's only a matter of continuation as well. Kung nagpurso ka ba enough para makuha ang opportunity sa'yo na hinahanda ng Diyos sa'yo sa unahan, tanggapin mo na kailangan mong magpatuloy. Sure ka man o hindi. Okay, next. Isa sa reason kung bakit dapat kang magpatuloy ay ang it's better unsure than regret. Para sa akin, okay nang hindi ka sure kung magsasucess o hindi. Kaysa magsisi ka na hindi mo man lang trinay at pinursu long enough para gumana. Sa buhay ko, hindi lang pagiging VA ang pinupurso ko. I am really dreaming to have my own enterprise soon. God willing. Nagtatry-try din ako ng business. Nagtatry-try din ako maging entrepreneur. Utak negosyante po ako. At utak empleyado. Either way, may utak ako ng ganon. Kasi napapalibutan ako ng mga negosyanteng Pilipino. Mga kaibigan kong negosyante. Masaya ako na I have the skill o naturuan akong tumesting. Ang aking pagiging VA bookkeeper, hindi testing mode yun. It's a desperation mode or a no option scenario. Nilagay ko ang sarili ko sa sitwasyon na it's either magpapatuloy ka or mag-aantay pa ako ng mas matagal para makatrabaho ako sa accounting related. Nilagay ko yung sitwasyon ko doon. Pero what about the other things? About business? Ano bang nangyari sa mga nagsara kong business? Ano bang nangyari sa mga hindi gumana ko na business? I tried delivery business ko, yung iba ko pang business na trinay dati. Trinabaho ko sila. Nagpatuloy ako for a certain period of time. But I thank God, I tried those. I might be unsure na magsasucess ako sa business. Kasi mostly sa mga business na mga na-try ko, hindi naging profitable enough yun. Hindi naging sustainable. Pero, fulfilling sa part ko, na kahit na nabibigo ako sa pagnenegosyo, I still have the desire to continue in business because I don't want to regret not trying what I really want to do in life.
Kahit nagsara yung mga business na yon, kahit na nalugi yon, napakasaya ko pa rin. Because wala nang regret na dinadala. Because pinagpatuloy ko. Ang pagpapatuloy is something na a combination of risk and faith. Okay? It's better unsure rather than regret. Okay, isa pa sa mga reason kung bakit ka magpapatuloy. The growth of pursuing something na kahit na hindi ka sure or nag-take ka ng risk to do that is unbelievable. Journey pa lang sa pagpapatuloy mo sa isang bagay, pagre-risk, pagpo-pursue, even though you are not sure, you are working for it, you are grinding for it. Kapag pinagpatuloy mo lang siya, kahit hindi mo man maabot yung point na nag-success ka, o hindi mo man, or you're still working on pursuing that thing, I really swear, yung growth mo dyan sa process is 100 times more sa kung anong pagkatao mo 1 year ago. Ang pagpapatuloy o doing something out of faith and risk or belief on something that you really want to work builds your character, your perseverance, your resilience, your self-esteem. Walang maniniwala sa'yo sa simula. Swerte mo kung maniniwala sa'yo yung mga tao na sa palibot mo. Pero every end of the day kasi, ikaw din naman kasi magtatrabaho niyan and you are the one accountable sa mga pinupurso mo. Maabot mo man o hindi, o if you're still working on it, ang sure lang ako, ang knowledge na na-accumulate mo through time doing those things is already success. Isa sa mga gusto kong katangian kapag nagtatry ka ng business, kahit hindi man pumalo, kahit hindi man naging profitable, the learning. And the people you meet along the way. Napaka the best sa feeling. Nakikita mong, umaandar, gumagana yung idea ko. Kahit hindi ka man naging profitable, the fact na meron ka mga small wins, small achievements, na hindi mo ma-imagine dati na makakaya mo pala. Paunti-unti mo siyang nakukuha. Satisfying at the same time, fulfilling, and you know na nag-grow ka as a person. Ang pagpapatuloy is a process. And while you're in the process, mag-grow ka talaga exponentially. Bakit ko ba sinishare to sa inyo? Ang pagpapatuloy kasi, madaling sabihin, pero napakahirap panindigan. Hindi ka nga sure di ba? Hindi ka rin certain at wala ka ding full glimpse kung gumana yan. But imaginein mo na lang. And I truly believe, lahat ng mga nakikita mo sa paligid ngayon, ito, whiteboard, itong small mixer ko, itong PC ko, laptop ko ngayon kung saan ako nagsushoot, yung ilaw. If these people gave up too soon, these things ay hindi mag-i-exist. All things that you can see sa paligid mo started not sure. Hindi ko nga ma-anticipate eh. At wala din sa plano na magkakaroon ako ng sarili kong libro. Pero it just started somewhere. And I am glad and glory to God na nagkaroon ako ng ganyan. Ang kalaban kasi natin dito, when you napangunahan ka na lang ng takot. Okay ang matakot. Normal ang matakot. Kahit ako, natatakot pa rin ako gawin yung mga maraming bagay. Pero pwede ka naman kasing magpatuloy kahit natakot ka. Pwede ka magpatuloy kahit tinatamad ka. Pwede ka magpatuloy even though it's heavy, you're unsure, or you're even doubting yourself. Ang pagpapatuloy, dinadasal yan. Pinapanalangin yan. Continuing on something or pursuing on something, even though you're not sure yet na magmamanifesto, is faith. Ang definition ng faith, according kay Apostle Paul, Hebrews 11:1. Now faith is the assurance of things hoped for,
the conviction of things not seen. Kung may pinupurso ka ngayon na ikaw lang yung naniniwala, tinanim sa'yo yan ng Diyos because alam niya na para sa'yo yan. Sasayangin na lang ba natin ang vision na binigay sa atin ng Diyos para gumawa pa ng mas malaking mga bagay? Gawin natin, magpatuloy tayo sa mga mabuting desire natin sa ating mga puso to make this world a better place, to glorify God. Pero paano natin makakamit yan kung susuko ka na? Kaya sama-sama tayong magpatuloy. Despite kahit mahirap, kahit magulo, at masakit. Pagdadasalo kayo. This is your sign, or this is your answered prayer. Nanonood ka man sa video na to, or sa episode na to, nakikinig ka sa Spotify. This is your sign to not give up. Hindi aksidenteng narinig mo to at natapos mo to. Ipagpatuloy mo lang. Ayos. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka ng Diyos. At bye.